Cool. Oh, puti-puti. Ang sarap maglakad-lakad. Ang ganda. Welcome to Canada, guys. Welcome to Canada. Sabado ngayon, 11:30 ng umaga. Minus 10 feels like minus 15. Huwag lang humangin. Huwag humangin. Grabe, lamig eh. Ang ganda ng mga pine tree, oh. Lamig. Pag wala kang gloves, grabe yung lamig na ano. Parang yung kaway mo, nasa freezer talaga siya. Buti hindi madulas yung ano ngayon, yung snow. Hindi pa siya nag-freezing. Ano talaga kakabuhos lang ito kahapon. Okay lang bahay, oh. Oh. Grabe. Kailangan matakpan yung pisngi kasi ano, yung lamig. As in, maramdaman mo talaga, malamig talaga. Siyempre, minus 10. Malamig talaga yun, minus 10. Imagine. First time kong ma-experience yung minus 10 eh. Sa Hong Kong kasi, ano, yung pinakamababa doon, ano eh, 4-0. Nag-0 yata one time. Tapos mga 3, gano'n na. Hindi siya nagne-negative doon. Tapos malamig din doon. Iba yung lamig din sa Canada ay sa Hong Kong. Pero malamig din dito. Ano, 5 months na din ako dito sa 5 months na din ako dito sa Canada. Walang gloves yung isang kamay ko kasi nakawakan ko yung phone. So yung isa lang ang may gloves. So, tatawid ako sa kabila. May kotse. Naku, hindi naman tawiran ata yung tinawiran ko. Sorry naman. Pero, ano naman eh. Ilan lang naman yung dumadaan dito na sasakyan kaya okay lang. Magwa 5 months na din. 5 months na din pala ako dito. Malapit nang magkalahating taon. Ang masasabi ko lang is okay lang naman siya. Okay lang. Oo, malaki yung sahod ko para sa Hong Kong. Pero mas malaki sana kung walang tax. Talaga yung sahod pag walang tax. So, yun. Ang ganda ng mga bahay dito. Kahit pag ganito yung bahay mo sa Pinas, okay na okay na. Ang cute, oh. Oh, diba? Pero may ano yan. Mayroon yan sa baba. Bali, up and down. Siguro tatlong pala pag tinto. Tatlong pala pag tinto mga to. Naglalakad ako papunta ako sa bus stop. Sinisipon ako ah. Kailangan talaga lagyan mo ng Vaseline yung labi mo kasi grabe mag-ano yan. Masakit yan. Sobrang lamig, maupunit yung labi mo kaya kailangan may Vaseline. You know, namumula na yata yung pisngi ko. Oh. Ganda ng bahay. Oh. Sana magkabahay din tayo dito soon. 5 buwan pa lang tayo dito eh. Nababayad pa lang ng utang. Ang ganda oh. Maganda dito guys. Parang malaking ano, pagkakaiba sa Hong Kong tsaka dito. Sa Hong Kong kasi maingay. Pag day off mo,
Kahit saan ka pumunta, ang daming Pilipino, ang daming tao, hindi lang Pilipino. Tapos maingay. So, kahit saan, doon. Dito sa Canada naman, tingnan mo yun, ako lang mag-isang naglalakad, oh. See? Dito sa area namin, parang wala pa yata ako nakita Pinoy dito, eh. Dito sa area namin. So, may malapit naman dito, yung sa Plamondon nga. Doon, daming Pilipino doon. Kaya doon ako nagtatampay. Kaya dito yung mga bagong friends dito sa Canada. So, siyempre, para ma-enjoy naman yung day off. Kaya, gumana tayo with, yung mga friends natin, di ba? Siyempre, nakakalungkot naman pag yung hindi ka man lang lumabas after ng nakakapagod na trabaho, di ba? Lunes hanggang Biyernes. Day off ko dito sa Linggo. Pero yung iba, weekdays ang day off nila. Depende sa mapag-usapan ng mga amo nila. Okay naman dito, guys. Tsaka yung trabaho ko okay lang din. Hindi naman siya ganun kabigat. Magaan lang siya basta yun ang hiyang mo eh. I mean, yun yung experience mo. So, kayang-kaya mo siya. Sa una lang naman talagang mahirap. Pero, matututo ka din. Tatawid ako sa kabila. So, ang ganda ng mga bahay, no? Ang daming mga yellow sa mga snow sa rooftop. Umikot lang ako para naipasal ko kayo dito sa area namin. Nakita niyo yung mga klase ng bahay, mga itsura ba. Tapos yung view pag may snow. So yun, para naman hindi lang mukha ko yung nakikita nyo. Pag maglakad sa snow, guys, dapat dahan-dahan kasi madulas talaga. Hindi mo kailangan magmadali o magtuwakbo. Lalo na pag yung sapatos mo wala siyang spike. Yung parang ngipin na parang ba tawag dito? Basta yung boots mo dapat okay para iwas dulas kasi masakit pag madulas ka, di ba? Masakit yun. Malapit na yung bus ko. Dito na ako sa kalsada. Pupunta ako sa Plamondon. Mimik ko yung friend ko. Tapos kakain sa Filipino restaurant. Siyempre, namimiss din natin mga Pinoy food din natin, di ba? Nakakamiss. So, doon ako kakain ng lunch. Tapos mamaya magsimba. Kasi, hindi nga ako nakakapagsimbang gabi. Kasi malayo yung simbahan sa amin. Hinihintay ko yung stoplight pa bago ako tumawid. Kasi dito ko sa highway. Yun ang mga sasakyan sa likod ko. Nung unang dating ko dito, nung first day off ko, hindi ako gumala sa labas. Mali ang ginawa ko, nung first day off ko dito muna ako gumala sa amin. So, inharap ko yung pasikot-sikot, yung sakayan ng bus, sakay ng tram, yung train. Wala naman tram dito. Sa Hong Kong lang yung tram pala. So, yung sakay ng tren. Tapos, yung pasikot-sikot. Bali, dalawang day off akong hindi gumala. Bali, dito lang sa amin, naglakad-lakad lang. Kasi, siyempre, bago pa lang tayo dito. Kaya, kinabisado ko muna yung mga number ng bus. Kung magkano pamasahe, kung may yung Opus card yung kung sa Hong Kong tinatawag nilang octopus, dito naman Opus yung tawag nila. Parang ganyan din sa Pinas, yung may card yung ginagamit pag sasakyan ng tren. Tapos, yun, ginabisado ko yan. Siyempre, kinakausap din ako ng amo ko para may idea na ako, mabilis ko matuto, di ba? So,
Nung ano, medyo alam ko na, doon ako nag-umpisang naggala-gala. So yun, hanggang ngayon, kabisado ko na siya. Madaming way na pwedeng akong sakyan, papunta akong doon o dito, sa city, ganon. Kasi yung area namin parang parang baryo ba. So, yun. So yun, madali na matuto dito sa Canada. Dito sa sa Montreal, nandito ako sa Montreal, Quebec. So, madali namang matuto. Mabait yung mga tao dito. Mabait sila, yung napansin ko lang. Tapos kung sa highway, kung maglalakad ka sa kalsada, mag-giveaway talaga yung mga driver. Patatawirin ka talaga, pero depende naman. Kung may stoplight, siyempre you have to stop, di ba? Mag-wait ka. Pero pag yung walang stoplight na parang sa baryo lang siya, padadaanin ka talaga nila bago sila walang paunahan, walang busina-busina. Parang bihira ka makakarinig ng busina dito. Tapos alam mo yung mga tao, parang ang babait ng mga tao kasi lagi silang how are you, gano'n. Yung good morning, how are you, gano'n. Alam mo yung feeling na parang concern sa'yo, pero di syempre matatouch ka kasi first time mo kasi, how are you to. Siguro parang feeling mo yung concern nga sa'yo kasi nga kinukumusta ka nga, di ba? Pero actually, pala yun? Yung normal na pala yun dito. Yung i-greet ka tapos may how are you na susunod. Yung, how's your day? How are you? Ganon. Siyempre, mag-isbal ka, mag-reply ka. Hello, good morning. Good. I'm fine, thank you. Ganon. And you? Parang ganon ba? Basta, sila approachable pag yung mga tao sa Tapos, yun, parang walang kaserong mga sasakyan dito. Parang sila nagigibwing, hindi sila pabilisan. 'Yon. Basta mababait sila. Sa Hong Kong kasi, ayun, may compare na ako ng compare. Sa Hong Kong kasi ako galing. So, pag sa Hong Kong, yung mga inchik na driver doon, mabibilis. Dapat pagsakay mo ng bus, upo ka na kakaagad. Kasi pag yan umandar, mabilis silang mag-drive, mabilis silang magpatakbo. So, kailangan alert ka din doon pag sumakay ka sa bus. Dapat yung kumapit ka na doon sa hawakan sa handrail kasi mabilis nga sila magpatakbo doon. So, dito okay lang naman pero hindi naman siya gano'n na ka-agresibo. So, yun. Madami pa akong napapansin. Di ko lang maalala sa ngayon. Ang haba-haba na yung video ko. Parating na yung iniintay ko yung bus parating na siya. Ayan na yung bus. Ang warm doon sa sinakyan kong bus. Yun. Napaka warm kaya tinanggal ko na yung scarf ko. Pero okay lang naman yung okay lang yung hangin. Okay lang siya. Ayan. Wala na akong leg. Wala na akong leg, guys. Pupunta ako sa sa sakayan ng tren. So, warm din doon. So, okay lang. Tinanggal ko na yung scarf. Lamig ah. Lamig yung hangin. Humahangin eh. Mabigat to. Ganito yung trend dito. Papunta ako sa tren. Sa underground, pababayan. Maglakad na ako kasi ang bagal ng escalator.
Tapos pababa ulit doon, no. Pababa ulit. Dalawa yung Montmorency. Tapos dito ako sa kabila, Montmorency. Yan ako punta. Yan, may homeless. Dito sila natutulog. Ang okay lang, ang maganda doon is hindi sila nananakit. Yun, hintayin ko yung tren dito. Ang dami ng tao pala, oh. Iba't ibang klase yung mga tao dito. Iba't iba din yung mga lingwahe nila. Pero karamihan French. Number 1 yan, French. So ako nga pa kasi hindi ako marunong. College. Hintayin ko yung tren. Punta ko ng London. Nagugutom na ako kasi alas 12 na, lunch time na. Punta ko sa Philippine restaurant. Maglalunch muna guys kasi gutom na. Hindi pa tayo kumakain. Tapos ko igado. Tapos munggo. May kasamang suka. Tapos drinks. Dito na sa Philippine shop. Philippine restaurant pala. Ito yung kain ko.